Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag at with evidence. Totoo kaya itong nabasa ko kabibig? I-share ko lang sa inyo ha. Nabasa ko lang ito sa isang post ng isang netizen. I don't know kung reliable source ba ito. Sabi dito, sabi ni Chito A. Fuentes, how true na isa sa hashtag Brave13 pinatawag sa Malacanang. Para ano? Takutin? Kausapin? Pangakuan? Bayaran? Hala ka, gaano kaya ito katotoo kabibig no? Para ano? Oo nga no. Kasi itong Brave13, grabe solid sila eh. Sobrang tapang. Sabi nga ni Senator Camille Villar, mas hudas pa sa hudas ang babaliktad sa Brave13. Wala nang baliktaran to. Kasi nakita nila kung paano ipagkalulo ang isa sa Brave13, like Senator Bato de la Rosa. So talagang they are fighting and they are standing for their Brave13. Pero itong sabi ni Chito A. Fuentes, sino kayang pinatawag sa Malacanang? It means ba natakot na si BBM? Kasi sabi ni Rodante Marcoleta sa isang interview, ngayon lang talaga sa Senado kung saan hindi ang Pangulo ang pumili sa Senate President. Hindi hawak ng Pangulo ang Senate President. Ngayon lang talaga naging matapang ang Senado kabibig na nagkaroon ng Brave13. Kumbaga, ito yung Brave13, ito yung Senate President ngayon na walang alam ang Pangulo na posibleng mangyaring ito. Walang alam ang Pangulo na may mangyayaring pagpapatalsik kay Soto. Kasi si Soto confident eh. Sino ba magsabing si Bato darating that time? So, sino kaya sa Brave 13 ang pinatawag ni BBM? Para saan? A. Takutin. B. Kausapin ng may hinahon. C. Kausapin na may pagbabanta. D. Pangakuan. Para saan? Hindi kakasuhan? Or D. Para bayaran? Uy, grabe naman kayo kung ano-ano mga nasa isip nyo ha. Pero sabi ni Senator Amy Marcos na meron talagang takutan na nangyari. Kahapon nga, di umano si Jinggoy Estrada, kakasuhan na ng DOJ ng plunder. So, sabi ni Jinggoy, kung ano ang nasa isip mo, kung bakit ako kinasuhan, same tayo ng pag-iisip. Takutan ito. O, eto kabibig ha. Ito ang sabi ni Senator Amy Marcos. Ito ha. May mga pangyayari na daw ngayon. Nako. Anong takutan? Pero sabi ni Rafi Tulfo, hindi daw. Ito ha. Share ko sa inyo kung ano ang i-share ni Manang Amy. Alam mo naman si Manang Amy, lahat ng mga sources and resources and information, i-share tagal niya sa tao. Oy, ganun ka, very transparent si Manang Amy. Ito na. May operation yata na sungkitin ang napakarami sa amin, ayaw naman magpasungkit. Kung ayaw magpasungkit, kung sino-sino tumatawag at nananakot. Ayan, meron ng kaso bigla si Jinggoy. Naasahan namin sunod-sunod yung mga kaso. Hindi naman to tama. Hindi naman tama itong pananakot. Ano yun? Hindi naman dinadaan dyan. In relation to the... Tingnan mo naman yung timing. Nung hindi pumayag na magpasungkit yung ilan sa amin, biglang naglalabasan yung kaso. Tama ba yun? Pag hindi nadaan sa incentive package, dinadaan naman sa pananakot. Incentive package? Hayaan natin ang batas at lahat ng mga patakaran. Ngayon, pinapalabas na naman na tumakas daw si Bato rito. Hindi ba tumakas yun? Lumakad ng malaya. Tama. Ano, may 72 hours. Wala namang PRO yung Korte Suprema, wala namang warrant, ba't hindi na lang nila sundan ang proseso ng ating batas? Correct. Kung may warrant yung ICC, pakita. Yung ICC warrant padala sa Interpol, yung Interpol
tatawagan yung kanilang counterpart dito sa Pilipinas, yung PCTC, yung PCTC, pupunta sa korte na local court, kukuha ng local warrant sa Pilipino. Ayun, ba't hindi nila sundan? Tama. Eh, sa napakagulo nito, tapos may siege of Senate. Paano bang klase? Nakakahiya tayo. Tama, di ba? Tama talaga si Senator Amy Marcos. Di ba? Tinatakot sila eh. May takutan na nangyari. Grabe naman po sila. Oy. Well, kung hindi madala sa santong kausapin, santong takutan na lang ang pwede. O ito kabibig ha, sumama na Senator Meg Zubiri, mga kabibig, alam mo naman, bigla na lang sumama. Diba? Na-shock ang mga tao. Ito ha, pakinggan natin ang video na kung saan na-shock din sila sa pangyayari. Let's watch the video. Yun noong Senator sinabing Mig Zubiri, sama na sila sa Victoria. yun, no, biglang tumutok ang marami. Mhm. Kasi nung pagtayo nila, ano ba ito? Ay inaabangan nila kung sasama ba sa kasalukuyang mayorya. Mhm. Pero hindi po. Yung dalawa, Senator Mig Zubiri at Senator JB Ejercito, ay nagpasya po sa kanilang mga sarili na sasama na sa minorya. Yun, Yes. minoryan na. At ang nangyari nga ay naging 11-13. 11 minority at 13 po ang majority. Majority. Oho. Well, ngayon, yun nga yung sinasabi natin at pinapaliwanag na kapag ikaw ang magte-take over, kailangan mong ma-produce yung 13. Yan. Hindi yung ikaw yung nakaupo. Kasi majority ka no? Oo. Oo. Di ba? Yung nakaupo, hindi nila kailangan patunayan yung tracing numero. Oho. Ang kailangan yung papasok. Yan. Kung sakaling papalit. Kung makakakuha sila ng bagong majority. Yes. Yan. Yeah. Gusto pwede ba natin marinig ang boses? Meron ba tayo yan? Mga boses nung dalawa? Senator JB at saka Senator Mig Zubiri? Subiri. Oo. Para nang sa ganun makaliskisan ng ating mga kababayan. Mhm. Di ba? Kumbaga sa manok yan, pinipisil-pisil. Kakaliskisan nila. Dahil pinaliwanag nila eh. Yun na nga. Oo. Kung bakit sila papanig sa minorya. Yan. No? Senator Mig Zubiri po, ay last time ngayon, tapos ang term niya, hindi siya tatakbo sa 2028 bilang senador. Yes. Pero ang balita, para naghahanda ata siya na palitan yung kasalukuyan nilang congressman, representante. So pwede siyang tumakbo bilang mababatas doon sa kanilang distrito. Hindi ko lang alam, mukhang meron siya isang kamag-anak close sa kanya na patatakbuhin ng mga senador. Yan. Senator JB naman po ay re-electionist sa darating na 2028. Siya po ay tatakbo sa ikalawang termino niya bilang senador sa 2028 Pero maugong na merong term extension na oo nilawag. nga yun, bago pa Yan yan, ang pag-usapan bago. natin mamaya. Kasi biglang may lumutang na ganyang angulo daw, no? Yung Constituent Assembly. Kung hindi nagkapalitan ng leadership, Yeah. mukhang Yun ang direction. meron daw atang kasunduan yung dalawang kapulungan. Yes. Yan yung isiniwalat ng dating ambassador ba ng tawag natin dyan? Or consul sa Taiwan na si Lito Banayo. At ang kanyang sinabi ay nagkaroon nga raw ng pagpupulong sa pagitan ng lower house. Oo. Ang Kay Speaker Boji daw, tsaka kay Senate President Tito Soto. President Uy. Tito Soto. Nung hindi pa Diba? siya napapalitan. Yes. Oo. At pinag-uusapan na nga itong Constituent Assembly. At mukhang yun daw ang napagkasunduan. Ginawa Yes. daw yung pagpupulong dahil sa isang casino hotel na nakaharap sa Manila Bay. Sa Manila Bay. Yes. Ano ba yan? Solare? Marami. Solare. Maraming hotel yan. Marami. Okada. May mga casino Meron din. din, oo. Oo nga pala. No? Pero yun nga. Pero again, mukhang mapupurnada yung plano na yun. Yes. Maliban lang. Baka Hindi naman sa mapupurnata, kundi medyo magkakaroon ng konting balakid dahil nga sa pagpapalit ng pinuno ng Senado. Oo. Okay? But again, merong ganitong, kailangan lang malaman ng taong bayan na merong ganitong agam-agam na lumalabas. Gano'n kaya katotoo yun, no? Paano kaya natin gagraduhan yun? Na meron palang ganung plano na
i-extend ang Dahil mga termino ang nila? sinasabi nga nila, malaki ang posibilidad na maging matagumpay itong planong Constituent Assembly na ito. Oo. Dahil una, sasangayunan nito ng mga last termer. Oo. Dahil base sa napag-usapan, umano, Oo. ay magkakaroon ng term extension yung mga ganun. matatapos sa 2028 ng 3 taon pa. Kasi, alam mo, Taon. meron din ganyan mga plano dati, pero lagi ang kasama sa isang batas na pinapanukala, hindi pakikinabangan ng mga nakaupo. Di ba? Usually ganun eh. Halimbawa, kung tayo mga nakaupo ngayon mababatas, hindi tayo makikinabang, kundi ang makikinabang yung susunod sa termino. Pero ito, talagang as in, term extension daw. No? Hala, iba din ang plano nila, kabibig. Grabe, term extension. Para saan? Para uupo pa rin sila. Nako po. Ano ang inyong reaction hinggan dito? Sino kaya sa Brave 30 na senador, no, ang pinatawag sa Malacanang? Itong sinabi ni Senator Amy Marcos na tinatakutan, tawagan, offeran, incentives, ang dami. Para lang talaga iwanan ang majority bloc. Ayun pala ang plano. Nag-meeting-meeting na pala si Soto at si Bodjidi, ang dalawang kapunungan. Nag-meeting-meeting na pala sila ng term extension. Kaya pala ang gulo-gulo sa Senado kasi biglang naging bula ang kanilang planong term extension. Dapat sana planchado na. Hanggang presidente yan. Kaya sabi ni Marcos, let's wait and see. Ooh, let's wait and see, kabibig. Kung ano sa palagay nyo, magkakaroon kaya ng term extension? At itong plano nila? Nako, so meaning, walang election sa 2028. Tama si BP Sara yata na walang election sa 2028 kasi may planong term extension. Grabe naman kagahama na itong mga politikong ito. Hindi pa rin kayo na ano, no? Hindi pa rin busog ang mga tiyan nyo, ang mga bulsa nyo ng pera ng taong bayan, humihingi pa kayo ng term extension. Hikaos na kami, oh. Kami araw-araw nagbabayad ng tax. Pero kayo, anong ginawa nyo? Paupo-upo sa mga air-conditioned room. Busog palagi. Kami, gutom ang tiyan. Kakarampot na sahod. Tinitipid. Hindi na makain yung gusto makain namin. Kasi iniisip namin, tax here, tax everywhere. Pero kayo, ang sarap ng buhay nyo. Kaya Brave 13, Senador, ipaglaban nyo naman kami. Ipaglaban nyo ang Pilipino. Ipaglaban nyo ang Pilipinas. Pigilan nyo itong term extension kasi ayaw na namin yung mga nakaupong politiko ngayon. Masyadong gahaman. Masyadong kurakot. Maawa kayo sa amin, oy. Inihalal namin kayo kasi naniwala kami na kayong mga politiko ngayon, may puso kayo para sa amin. Yung mga pinangako ninyo, mga programa, para sa kaginhawaan sa buhay namin ay maipapatutupad niyo. Pero hindi pala nangyari. Iba ang mga plano niyo. Pagpapabusog sa mga tiyan niyo. Pagpapabusog sa mga bank accounts niyo. Diba? So kaya kabibig, term extension, ninuluto na pala nila. Ay, so yun lang kabibig ang ating Dislibak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news natin pag-usap-usapan. Payag ba kayo sa term extension? Ako, ewan natin kabibig. Pero ang gulo-gulo, no? Sabi nga in Luistro, hindi kami papayag na hindi ma-impeach si Pipi Sara. Kahit mag-resign pa siya, dapat tuloy ang impeachment. Kasi ayaw namin siya na tatakbo ulit. Kasi nagtatakbo nga siya sa 2028 bilang presidente. So, kung mag-resign siya ngayon, kailangan talaga ituloy ang impeachment. Pero sa likod dyan, na mayroon ng mga pag-uusap sa term extension. Nako, ang drama niyo.
Ginawa nyo namang si BP Sara. Tawag dito, pang ano lang ba? Ang tawag dito, ginawa nyong alibay ang impeachment ni BP Sara. Pero kayo pa lang sa likod namin. Nag-isip na kayo ng term extension. Kaya naman kayo. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Later kayo, mga politikong ito mga kurakot. Grabe. Gahaman sa kapangyarihan. Gahaman pa sa pera ng taong bayan.